Naninilaw din ba yung mga dahon ng inyong mga tanim tulad nito? Hello mga ka-agri, baka iron chlorosis yan. In this video, pag-uusapan po natin kung ano yung iron chlorosis, bakit nagkakaroon ng iron chlorosis yung ating mga tanim, ano ba yung mga signs and symptoms, at paano natin susolusyonan yung ganitong klaseng problema. Coming up. Ang iron chlorosis ay isang nutrient deficiency. Meron pong kulang dun sa ating tanim. Yun po yung iron. Ano ba yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng iron chlorosis yung ating mga tanim? Una, wala po siyang nakukuhang iron dun sa lupa. Pangalawa, masyado pong alkaline yung ating lupa. Kahit po may available dyan na iron, hindi po yan ma-absorb ng ating mga halaman. So, kailangan natin pababain yung pH level. So, advisable po na pH level around slightly acidic. Kung yung 7 po yung neutral, below 7, mga 6.8, yan po yung best na pH level kung saan talagang nagtathrive yung ating mga tanim. Ano ba yung mga signs and symptoms ng iron chlorosis? Una, paninilaw ng dahon. Pag nakita nyo po yung inyong tanim, marami ng mga paninilaw, i-check nyo na, baka yan po yung problema. Then, pangalawa, yung kanyang mga older leaves, sobrang green. Tapos, yung kanyang talbos, light green. So, yan po yung mga signs na may kulang na sa iron. Tapos, kung mapapansin nyo po, nagbabago na yung kulay. Yung mga veins, yung mga linya-linya na yan sa dahon, pagka kulay green yan, dark green, tapos light yung paligid ng dahon, yan po yung isang palatandaan na meron siyang iron chlorosis. Ano ba yung pwedeng mangyari pag may iron chlorosis yung ating mga tanim? Mahirapan po siyang magluto ng sarili niyang pagkain kasi sira na po yung dahon. Alam naman natin sa mga dahon, dyan po nagluluto ng sariling pagkain itong mga halaman. Kung meron siyang sira, so sira yung kanyang lutuan, hindi siya makakapag-process ng mga pagkain na kakailanganin niya. Napaka-importante po ng mga dahon na yan. Yan po yung palatandaan natin na healthy yung mga tanim. Kung healthy yung dahon, maganda yung pagtubo at paglaki ng ating mga tanim. Pero kung may mga sira, may mga discoloration, may paninilaw, may ganitong klaseng paninilaw, iron chlorosis, mahihirapan pong magpalaki at magbunga yung ating mga tanim. Ano yung pwede natin gawin para masolusyonan natin yung iron chlorosis? Una, pwede tayong mag-apply ng iron-rich fertilizer. Pangalawa, pababain natin yung pH level ng ating lupa. Mamaya ituturo ko sa inyo yung pag-apply at anong element yung pwede natin ibigay para bumaba yung pH level. So ngayon, pag-usapan muna natin kung ano-ano ba yung mga organic matter na pwede natin ibigay sa mga halaman na meron pong iron. Yung iron po ay isang element. Tanong, yung pako ba na isang iron din, pwede ba natin siyang ibigay sa ating mga halaman? Pwede ba natin siyang pakalawangin tapos ibabad sa tubig at ipandilig? Ang sagot po dyan, hindi pwede. Kasi may mga forms itong mga iron kung saan saka lang siya pwedeng magamit ng mga halaman. Kung ganitong form itong iron, hindi siya ma-absorb ng mga tanim. Ibang sources po ng iron yung pwede natin pagkunan. Ano ba yung mga organic matter na pwede natin pagkunan ng iron? Una, yung blood meal o yung dugo ng hayop. Yan, pwede po natin siya pagkunan. Napakataas ng iron content plus nitrogen. Paano ba natin siya gagawin? Madali lang. Kukuha kayo ng dugo ng hayop, papakuluan natin siya. Dahan-dahan lang, wag bigla. Tapos, kailangan lang ma-reduce at least 10% ng moisture dun sa dugo para tumigas siya. Then, kapag ka nagbawas na ng konti yung inyong pinapakuluang dugo, ipapalamig nyo po, i-air dry nyo siya hanggang sa tumigas. So, pagka tumigas na, pupulbusin nyo na ngayon. Tapos, yan na po yung ibubudbud natin or ihahalo nyo dun sa tubig at ipangdidilig nyo po sa inyong mga halaman. Anyways, gagawa tayo niyan in the future. Papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng blood meal. Yung kelp, yung seaweeds, or yung lato, yung mga sargassum seaweeds, meron po yung iron content. Yan din po yung pwede natin i-apply
dito sa ating mga tanim. Ipoprocess nyo lang siya para magamit yung fertilizer sa inyong mga halaman. So kung malapit po kayo sa dagat, napakaraming mga kulapu or yung sargassum seaweeds, pwede nyo po yun kunin at gawing fertilizer. Yung mga dumi po ng hayop tulad ng poultry, manok, baka, kambing, yan po yung pwede natin gamitin na merong iron. Basta tuyo na, wag po kayong gagamit ng sariwa kasi pwedeng uminit yung manure, pwedeng ikasira ng inyong tanim. Ang gagamitin nyo lang yung totally dry na manure. Para bumaba po yung pH level ng ating lupa, kailangan natin mag-apply ng sulfur. Meron pong nabibili na element na pure sulfur lang. Pero kung manahirapan po kayo maghanap ng ganon, yung Epsom salt, yan, pwede nyo po yan gamitin. Kasi itong Epsom salt ay magnesium sulfate. Meron siyang magnesium tsaka sulfur. So ngayon gagawa tayo ng mixture na ipagdidilig natin dun sa ating tanim. Ang ratio po nito, 2 tablespoon per gallon of water. So ito po ay 2 liters. So 1 tablespoon lang yung tubig natin. So haluin nyo lang ng maigi para ma-mix dun sa tubig. So ito po pwede natin siya i-drench or idilig. Pwede rin natin siya i-foliar feeding. So ipapakita ko sa inyo yung isang paraan. I-spray natin. Kung magagawa nyo siya ng sabay, mas maganda. No, dinilig nyo na, tapos in-spray nyo pa sa mga dahon. So tunawin nyo lang po ng maigi, lalo na po kapag ilalagay nyo siya sa sprayer. Yan, marami na akong sprayer na nagbara dahil hindi po gaanong natunaw yung Epsom salt. Nagbara dun sa nozzle ng sprayer. Yan, haluin nyo lang na haluin. Yan. Tapos, maglalagay lang tayo ng konti. So, since konti lang naman yung ating sprayan, so okay na itong maliit na sprayer. Yan. So, ngayon ididilig na natin. So, gaano ba karami yung pwede natin ilagay dyan sa ating mga tanim? Approximately po mga 1 lata ng sardinas kada puno. Tapos yung application natin, twice a month. Pang second application ko na ng Epsom salt. So far may maganda siyang result. Yung ating bell pepper, medyo nawawala na yung kanyang paninilaw. Hindi tulad dati na talagang sobrang daming paninilaw. Ito naman yung foliar feeding. So spray natin siya sa ilalim po ng mga dahon. So ang pag-apply ng foliar feeding dapat early morning tsaka late afternoon. Kasi dyan po open yung mga stomates dito sa ilalim ng mga dahon. So mas maganda po yung pag-spray kasi diretso na dun sa dahon yung nutrients na binibigay po natin. Tapos, yan, tulad nito, may mga bulaklak. Hanggat maaari, iwasan nyo po matamaan yung mga bagong sibol na bulaklak kasi pwedeng masira yung mga pollen. So, pag nasira yung pollen, hindi na mabubuo yung mga bunga. Pero kung sobrang dami ng bulaklak at mahirap na mag-spray, okay na yung pag-drench o yung pagdidilig natin sa lupa. Kung sa tingin nyo po nakatulong yung information na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!